guys, ito nakakita naman ako, nag-harvest na naman ako ng ampalayang maliliit. Ayan. Tapos may nakita ako. Ito talaga yung full size niya. Oh. Ayan. Tapos yun meron pa maliliit. Ayun. Oh. Kinukuha ko na kasi may tumutusok. Ayan. Ito po yung harvest ko. So ito po talaga yung full size niya, ganyan. Medyo mas malalaki pa dyan. Kaya lang may mga tumutusok. Ayan, ito po ganito po mamunga itong tumubo rito. Tapos diniligan ko. Tapos ito na siya, ganito na siya kalaki. So happy yan, may mga blessings na naman. Hello guys, nakapagluto na pala ako ng lumpiang Shanghai. Yung tuna binili ko dyan sa Pag-asa. Tapos nagluluto naman ako ng ano ba yan? Ampalaya, yung hinarvest ko kanina. Tara, samahan nyo ako. Sarap lang ako magluto ng pinaksiw muna na tuna tapos ginataan. Hindi ko na siya nilagyan ng gulay kasi nakalimutan ko bumili ng peche or talong. Ayan, luto na po siya. Yummy. Lagyan nyo ng konting sugar para mas masarap. Kasi pang-asim yung kalamansi. Yan po. Yummy. Kain tayo. Ito pala yung lulutuin ko rin ngayong gabi. Kumbaga, yung ampalaya con egg. Wala naman kasi siyang kasama. Ito lang. Egg and onion. Ayan. Binabad ko muna siya sa asin. Siguro matagal. Tapos tanghali ko pa ito ginayat. Yung maliliit na kinuha, hinarvest ko sa garden. Para at least mabawasan yung ano. Tara, ituin na natin. Ayan po. Nailagay ko na ang ating sibuyas. Isang kutsa lang po natin. Ay, ito pala yung sandok. Dapat yung wooden ha. Ito kasi yung nakalabas na. Ayan. Pag ito naman gagamit ng dahan-dahan. Kasi nagagasgas niya yung ano. So ayan na po. Sinasangkot siya natin. Sibuyas Bombay po ginamit ko. Kasi ito na po yung stock ko ngayon. Sangkot siya lang po natin. Yan po, nilagay ko na ang bitter gourd or ampalaya. Sangkot siya lang po natin siya sa sibuyas. Wait lang natin siya na maluto bago ilagay ang itlog. Huwag na po natin lagyan ng asin kasi binabad na po yan sa asin. Tapos binalawang ko rin na maraming beses kasi para maalis sa pinigaan ko, para mabawas-bawasan. Kasi alam niyo yung native na ampalaya, yung maliliit, sobrang pait niyan. Ang dami ko napiga na ano, nakatas niya. And hopefully mabawas-bawasan. Kung gusto nyo talagang mabawasan, mag-add kayo ng little sugar. Konti lang ha. Baka maging minatamis na ang palaya naman ang lasa niya. Ayan. Kasi kung lalagay ko ng sugar, parang pinaka-betching nyo na yun. Diba saan ba gawa ang betching, diba? Sa sugar cane. Kaya lang natin siya maluto bago ilagay ang itlog. Wait lang natin. Iwan lang natin siya rito. Pinalitan ko na pala yung sandok kasi kailangan haluin to para masangkot siya ng gusto at bumango at sumarap ang ating niluluto. Syempre para sumarap ang ating mga niluluto ay kailangan may sangkap ng pagbabalang pagluto. Subukan nyo magluto ng galit. Pag hindi malagyan nyo ng maraming asin. Wala kang isang iba. Kung ano pa yung lasa niluluto. Dapat, lagi kayo nasa mood pag nagluluto kayo. And make it a point na masarap sa panlasa yung niluluto nyo. May re-recommend nyo sa iba, diba? Kasi ganun naman ang pagluluto eh. Iba, in-experiment lang talaga yan. Kung ano yung feel nyo na masarap yan, gawin nyo. Iwanan muna natin ng sandali para maluto siya. Ayan na po. Luto na ang ampalaya con egg. With egg lang and onion. Ang sarap po niya. Nabawasan po talaga yung ano niya, yung pait. Promise. Yung nakatulad na pag niluluto niyo siya na hindi niyo binabad sa asin at hindi pinigaan. Ako po, sobrang pait. Pero siya ngayon hindi na. Na-lessen na. Konti na lang yung pait niya. Promise. Tsaka ang sarap na. Mamaya naman ang lulutuin ko is chicken with at chicken adobo style steak. Tara, kain tayo.
Wait lang mamaya kasi minamarinate ko muna yung yung chicken. So ayan po guys, isang buong manok yan kasama yung balon-balunan. Basta may nabibili ka dyan whole chicken na kasama ng laman loob. I think it's 240 bili ko kasi more than 1 kilo. 135 yung kilo niya. So ayan po siya. So I marinate it with Sprite, yung maliit na Sprite. Tapos ano ba yan? 3 sandok na tawag dyan? Toyo. Tapos bawang, paminta. Nilalagyan ko rin siya ng bay leaf. Tapos a little bit of sugar. Ayan. Tapos mamaya iihaw ko siya dun sa griller bago ko siya isasangkot siya, bago ilalagay yung pinagbabara niya. Yun din yun. Tapos lalagyan ko ng mga onions na bilog-bilog and calamansi. Yun po yung pang-aasim natin. Promise, super sarap po. Mamaya po papakita ko sa inyo ulit kung paano magluto later on. Ito na guys yung finished product ng paksiw na tuna na nilagyan ng gata. Ito naman yung tortang native na ampalaya. Kain po tayo. Natikman ko na itong torta ampalaya, ang sarap niya. Ito masarap din po, promise. Paksiw mo muna bago lagyan niya ng gata. Mas masarap yan kung lalagyan niyo ng talong or pechay. Yung iba naman nilalagyan ng ampalaya. So ako I prepare na ganito na lang. Kasi hindi rin naman ako nakabili ng pechay o kaya talong. Kain tayo. Yummy. Bago tayo kumain, syempre magdarasal muna tayo. Magpasalamat sa lahat ng blessings. So pinaprepare ko na to para hanggang linggo na. Hindi ka na magluluto. Kain po tayo. Yummy. Hello guys. So ayan, nagluluto na naman ako ng aking adobo style biscuit. So ginigrill ko muna siya sa Korean griller. Ayun. Nagluluto ko muna siya. It's like grill ko muna siya bago ko siya i-adobo. Ito yung minarinate ko kanina i-adobo. So ito yung mga proseso, kailangan ihawin muna siya slightly, and then bago ko siya i-adobo. Guys, ito na pala update sa niluluto kong adobong manok style chicken biscuit. So ayan na po siya. Nalagay ko na yung fresh na ano ba yan? Onion, then together yung calamansi. Nire-reduce ko na lang yung yung sauce niya. Yung nilagay ko po dyan, yung yung pinagbabara niya guys. Ano po, malapit na po. Kain po tayo. Yummy. And this is my vlog for today. Don't forget to click like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Good night. Good morning to all of you. Love you all. And this is Antonis Julian and I am forever. Hello guys, this is the finished product. Grabe, sobrang sarap po. Mapapa-only rice na naman po kayo. Pero ako hindi na po ako nag-rice kaya alam mo na kakainin ko. Kain po tayo. Yummy. Ang sarap. Promise po, sobrang sarap po niya. Kain po tayo.